na merong ibang daan tungo sa kaligtasan maliban sa Islam. Ha? Nawala ka na rin sa pananampalatayang Islam. Kaya may tayo kasi na mga bagong Muslim, hindi na-correct yung ating paniniwala. Minsan. Kaya nang unang kinokorek ko sa mga gusto limakap ng Islam. Kasi walang side-side. Kung mag-Muslim ka, tapos hindi na i-correct yung paniniwala mo, nandun pa rin yung paniniwala mo na ligtas din yung mga nasa ibang pananampalataya, nandun pa rin yung paniniwala mo na si Kristo ay bahagi ng pagka-Diyos ng Allah, isa sa mga persona ng Diyos, kung ano pa. So walang sa-isa yung pagpasok sa Islam. Pagsyahada mo, ibig sabihin nagsyahada ka, hindi ka nag-Muslim. Nag-Muslim ka na, ibig sabihin yung paniniwala mo nasa tama. Kaya hindi ako basta-basta nagpapasyada. Isang taon na walang magsyada, walang problema. Walang problema sa akin. Pag kami magsasyada, kinakailangan maging malinaw sa kanya na magsasyada siya dahil sa paniniwala. Kaya hindi ba siya kumbinsido, hindi pa yan pasasyadahin basta-basta. Sa iba, ginagawa nila yung nauna yung syahada. Bago paliwanag. Okay lang, kung magpapatuloy yun ng pag-aaral. Eh, paano kung nagsyahada? Tulad ng bahay ni Pro Ismail. Hindi na bumalik. Diba? Wala na. Kung magsyahada yun nang hindi tama yung kanyang paniniwala, wala na. Sira ang importante natin na kailangan maging malinaw na papasok ka sa Islam dahil sa paniniwala. Yun ang number 1, yun ang pinaka-importante. Paniniwala. Para mag-survive ka sa Islam. Kasi kung hindi ka nag-Muslim dahil sa paniniwala, maaaring Muslim ka lang habang nandito ka pa. Pag nakahuli ka sa Pilipinas, mas malakas yung influensya doon ng mga dadatan mo doon, mawawala ka. Yung di kong mawawala, maaaring sa umpisa medyo pa. Pero sa katagalan, anong mangyayari sa'yo? Unti-unti mong mapapabayaan yung mga tungkulin mo. Hanggang sa pag napabayaan mo na, nawala na sa paggawa, ayun na. Pupunta ka na nun sa mali. Tatamid ka na doon. Papasama ka na doon. Yun ang mangyayari. Lalo na kung yung asawa mo, commander mo. Ganun kasi ang kadalasan sa atin. Yung asawa commander. Ay! Ikaw ang commander. Ex ko lang yung asawa. Ex-commander. Hindi po pwedeng siya magiging commander. Diba? Ikaw ang commander. Yan ang may stop natin sa Islam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ang mga lalaki sila yung tiga sila yung manager, tiga pamahala sa mga kababaihan. Sabi, sila dapat sumunod sa iyo. Hindi ikaw yung susunod sa kanila. Ilang sa mga bagay na hindi naman nalalabag yung Islam. Hindi lang. Diba? Kung sa kaoy, magsay ka. Hindi naman nakakalabag sa Islam mo yung pagsasay. Magsay ka. Kasi maglaba ka. Diba?
Bawal yung maglaki na pinagbawal ng alayo. Lalaki yung maglaki. Nako ka. Ano ba? Sa'yo ka pa? Ano problema doon? Ha? Kasi ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagpapasilbi sa sarili niya. Hindi siya nagpapalaban ng damit niya. Ha? Siya nagpapalaban ng damit niya. Siya nagpapalaban. Hindi siya nagpapasilbi. Kahit may alipin siya, hindi ginawa ng alipin yung dapat gawin, hindi na siya magtatanong sa alipin, ba't hindi mo ginawa ito? Alipin yun. Pag hindi mo ginawa yun, hindi mo magtatanong. Kung nakita niya mayroong dapat gawin na hindi ginawa, gagawin na niya. Hindi na siya magreklamo din sa salita na bakit hindi ginawa. Ganun siya. So yun ang ano natin, yun ang pattern natin, yun ang halimbawa natin. Basta hindi naman labag sa Islam, hindi magreklamo. Yung nire-request ng asawa ko, hindi naman labag sa Islam. Huwag pa kalabag sa Islam. Kawal, no, nakal matigas ka. O yung commander. Inuutosan ka ng mga bagay na hindi naman labag sa Islam. Hindi mo. Ano problema doon? So yun ang kadalasan. Yun ang kadalasan na naging dahilan na tayo ay nawawala sa Islam. Yung mga pamilya natin na kailangan manindigan ka. Kaya maano yung paninindigan sa Islam. Ito ang tama, ito ang tama. Ito ang mali. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Hindi ko mo asawa mo yun, okay lang, kahit hindi na pwede, okay lang. Kayagan mo na. Pag sa iba, hindi ka papayag, pero pag sa ano, papayag ka hindi. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kahit sinong tatamaan. Manindigan tayo sa katotohanan. So,